Okay, thank you for that one. Okay, let's start and share you my screen. Okay, let's proceed with uh, the next types of nouns. Okay, now again, isa sa types of noun is what we call compound nouns. Ngayon, anong bang meron sa compound nouns? From the word itself, compounded siya. Okay, dito sa types of noun na to, may tatlong klase. Isang one word, isang two words, at isang hyphenated. One word or separate, not really two words, or separated words tulad nitong ice cream, at saka meron tayong hyphenated words or may hyphen. Okay, yan, may hyphen. Kung nakikita nyo yung cursor ko. Okay, may one word. So for example, ng compound nouns is, okay, for example, dragonfly. Okay, we know that dragonfly is a type, isang uri ng insekto. Okay, pero kasi 'di ba, kung titingnan natin, iba yung dragon, malaki 'yon, at iba yung fly. Okay? Dragon is a name of something, okay? An animal, okay? Pero yung fly, it's a verb, okay? Pero pinagsalo siya, dragonfly, ibig sabihin, isa na siyang uri ng insekto. Okay? Ice cream, for example. Okay, ice cream is a separated compound noun. Okay? Separated siya. Iba yung ice at iba yung cream. Okay? Maraming klase ng cream. Yung ice, yellow. Cream. It so happen, nung pinagsama siya at naging separated word siya, isa na siyang uri ng ano? Isa na siyang uri ng dessert. Diba? Okay? Next type of compound noun is hyphenated. Ibig sabihin ng hyphenated, ayan, may hyphen. Okay? So for example, mother-in-law. Okay? Or sa Tagalog, we call that biyanan. Or biyanan, sa Filipino kasi, lalaki or babae, we call that biyanan. Diba? Mother, okay? Pero in-law sa batas, ibig sabihin biyanan mo siya. Okay? So merong one word, may separated words, at may hyphenated. Nakukuha po ako. Okay? Nakukuha po. Okay, good. Now, so, example ng mga yan is starfish sa one word, full moon sa separated words, and jack in the box. Okay, grasshopper, snake dance, face to face sa hyphenated. Okay, so combined, separated, and hyphenated. Combined, separated, ibig sabihin, nakahiwala yung mga salita. Okay? Yung combined, yung compounded na mga pangalan, combined siya. Okay, compounded siya. May compound nouns din naman kasi na separated, magkakahiwalay. Hyphenated. Okay, nagigets po ako. Ang tawag po dito ay compound nouns. Kaso mo, okay, meron sa compound nouns, meron tayong tinatawag na combined, separated, and hyphenated. Hyphenated. Are we clear po? Are we clear po? Okay. Thumbs up nga. Thumbs up react. Yes. Okay, good. Now, the thing is, um, with the compound nouns, okay, meron pa rin siyang singular and plural form. Can you imagine? Compound na siya, meron pa rin siyang singularity and plurality of forms. Okay? So, ano-ano yung mga yon? So, again, compound siya kasi siya ay combined. Diba? Iba yung news, iba yung paper. Iba yung balita, iba yung papel. Okay? Pero balita siya, balita sa papel. Kung naanuhin mo. So, papakita ko lang yung singularity and, plurality. Dali
Nadidighay ako kasi salita ako ng salita. Okay, singularity and plurality. Newspaper, so nilagdagan lang ng S, newspapers. Okay? Swimming pool, swimming pools. Ano ba ito ulit? Ito, anong types of noun ito ulit? Ito ay compound nouns, yung mga pinaghalong compounded na pangalan. Pero we call that compound nouns. May tatlo ulit siya. Okay, yung isa, ano nga yung isa? Combined. Ito, ang tawag dito ay ano? Anong tawag dito sa type o sa uri ng compound nouns na to sa swimming pool? Separated. Yes, separated. Swimming pool, pinadami natin siya, swimming pools. Okay. Sister-in-law, ano ang plural ng sister-in-law or brother-in-law? Um, wait lang. Correct ko lang. Brother. So, brother-in-law, brothers-in-law. Okay? Women doctors, women doctors. Ma'am, papaano po namin gagamitin yung plurality ng compound nouns? Okay? Saan natin nilalagay yung letter S? Lalo na sa mga separated. Again. Sa compound nouns, may tatlo siyang uri pa din. Okay? So, pinag-uusapan natin dito yung nouns. So, isa sa mga uri ng pangalan, types of nouns is ito nga, yung compound nouns. Under the compound nouns, nahahati pa siya sa tatlo. Isang combined, isang separated, at isang isang hyphenated. Yung mga salita naka-hyphen. Yung isang salita naka-separate. Yung isang salita combined siya. Ngayon, paano siya nagiging plural? Nilalagyan siya ng S. Now, with the thing, okay, pagdating natin sa separated nouns, okay, sa separated compound nouns, saan mo nilalagyan ng S? Bakit hindi mo siya nilagyan ng S sa swimming? Swimming's pool, ba't hindi ganon? Bakit hindi mo nilagay yung sa brother-in-laws? Bakit sa brothers-in-law or sa mothers-in-law? Okay? Ma'am, bakit naman itong woman doctor, pinago mo na bago siya parehas? Women doctor. Okay, ito po. Makinig po tayo. Okay? Pagka sinabi nating swimming pool, okay, alam natin yung swimming pool, madami yon sa isang resort. For example, pumunta ka sa isang resort. Amana Resort, o yung taga Bulacan dyan. Or Paradise Resort. Okay? Or Boracay Resort sa mga taga Pampanga. Pumunta ka sa resort. Maraming pool, swimming pool. So, bakit sa pool ka naglagay ng S? Swimming pools. You have to consider kung ano yung, you have to weigh in. Ano ba yung marami? Yung swimming ba? Hindi naman, di ba? Swimmings, hindi naman sa swimmings, kundi ano yung marami? Yung pool. Okay, yung pool na yon ay pinaglalang mo yan, pinag-swimmingan. So, ano yung mas nag-weigh in? Mas mabigat yung pools. Are we understanding po? Are we understanding po? Okay, good. Now, sa brother-in-law, bakit wait lang. Yes, nag-mute lang ako sandali. Okay. So, for example, bakit sa pools tayo naglagay ng letter S?
para maging plural siya, para dumami siya. Kasi nung winay-in natin, nung sinukat natin, ano ba yung mas mabigat? Ano ba yung madami? Di ba yung pool? Yung pools na yan, na pinagsuswimingan, di ba? So kung ano yung mas mabigat doon sa salita na magkahiwalay, sa separated words, doon mo ilalagay yung letter S. Bakit ka naglalagay ng letter S? Kasi nga, madami na sila. Totoo namang madami sila. Are we understanding po? Now, sa combined word, wala namang problema doon kasi lalagyan mo lang talaga siya ng S sa dulo. Now, what with the swimming pool and swimming pools, bakit sa pools ka naglagay? Kasi ano yung madami nung sinukat mo? Yung mga pool, di ba? Hindi naman yung mga swimming. Nagigets niyo po ako? Ito ay nangyayari sa separated tsaka sa hyphenated words. Are we understanding po? Are we understanding po? Okay. Ano yung madami? So, for example, sa mother-in-law, okay, or sa brother-in-law, ano ba yung madami? Yung lo ba? Yung lo ba? Hindi naman yung lo, di ba? Ano madami? Madami ka bang mother-in-law? Oo naman. Okay, sorry. For example, Muslim ako. Okay, Muslim ako, nakapangasawa ako ng allowed kami na mag-asawa ng 5. So, yung mga nanay ng mga asawa ko, ang tawag ko doon ay mothers-in-law, diba? Okay? Brother-in-law, to sige na, wag ka ng Muslim. Okay, brothers-in-law. Okay? Nag-asawa ko, ako babae, nag-asawa ko, for example. Yung napangasawa ko, marami siyang kapatid na lalaki. Okay? Marami siyang kapatid na lalaki. So, ang tawag ko sa kanila, mga bayaw sa Tagalog or in English, brothers-in-law. So, ano yung madami? Di ba yung brothers? So, nung winay-in ko yung yung salita na naka-separated, ano ba yung madami? Yung lo ba? Anong kinalaman nun? So, happen na we call that in-laws. Okay? Brothers-in-law. Are we understanding po? Okay. Oo nga, naka-plural nga siya. Ang pinag-uusapan nga natin dito, class, nung winay-in mo, ibig sabihin nung winay-in, nung sinukat mo, ano ba yung mas mabigat doon sa swimming pool? Nangyayari nga ito kapag ka-hyphenated or kapag ka-separated yung word. So, ano yung mas mabigat sa swimming pool? Ano ba yung madami dun sa resort na yun? Di ba yung pool? Okay, kaya nandun yung letter S. Nagigets po ako. Ganon din siya sa brother-in-law or mothers-in-law. Okay? Sagutin ko lang si Sir Brian. Okay. Si Sir Brian ay dati kong estudyante sa City of Malabon University. Inano niya ako. Ni-refer niya ako dito. Nakita ko lang. Okay. Paano mo malalaman kung gagamitin yung hyphenated sa mga words? Kung hyphenated siya, dapat alam mo. Okay? Sa English language kasi, you should know that. Okay? Wala namang ano yan eh. Dapat alam mo yung salita na yun as our second language. Dapat alam mo. Okay? What do you mean by words? Lahat to ay mga salita naman talaga. Lahat to ay mga salita. Pag sinabi natin compound noun or pangalan na naka-compound, 3 ulit yan, naka-combined, mga salita na combined, tulad ng newspaper, dragonfly, okay. Pwede siyang separated, tulad ng swimming pool, ice cream, magkahiwalay sila. At pwede siyang hyphenated, tulad ng brother-in-law, okay, face to face. Hyphenated. Combination by singular and plural. Combination? Anong combination? What do you mean by combination? Sige nga, will you please open your mic? Combination by singular or plural po ba siya? Okay, ganito po siya. Di ba napag-usapan natin na ang pangalan ay may isa o dalawang uri, di ba?
Wag po tayong malito. Kanina pinag-usapan natin yung singularity and plurality of nouns. Yung pangalan kasi dumadami yan. Pangalan ng hayop, lugar, or pangyayari, dumadami yan. Or bagay. For example, chair. Okay, singular siya, di ba? Ang chair na singular, na concrete, na common din naman at the same time, pag dumami siya lalagyan natin ng S, chairs. Di ba? Tama? Flower, pangalan siya ng isang bagay o species. Flower, dumami siya, flowers, dadagdagan natin ng S. Ngayon kasi, what happened, yung meron tayong tinatawag na irregular na mga plural. Irregular na maraming pangalan, plurality, ibig sabihin marami. Okay? May irregularity when it comes to plural form ng mga names. Okay? So, kailan ba nagiging irregular ang plural form? Sabi ko kanina, kapag ka ang isang pangalan ay nag-change ng spelling. For example, child, isa. Children, marami. Okay? Tama? Nag-change siya ng spelling. For example, mouse. Okay? Yung daga. Maraming daga, mice. Nag-change siya ng spelling. Irregular yung plurality ng names. Ng nouns. Okay? Pag nag-change ng spelling. Meron din naman, kapag ka ang pangalan, ang nouns ay hindi nag-change ng spelling, irregular pa rin siya. Tulad ng deer, okay, usa, maraming usa, deer pa din. Okay, sheep, okay, tupa, maraming tupa, sheep pa din. Information, maraming informasyon, information pa din. Aircraft na isa, okay, maraming aircraft, aircraft pa din. Okay, now, pumunta tayo sa isang types of noun which is the compound noun. Ang compound noun, nahati siya sa tatlo, isang combined, isang separated, at isang hyphenated. Okay? Ngayon kasi, itong mga compound nouns na to, ito yung mga salita na compounded siya. Pinaghalo siya. Okay? Tulad ng newspaper. Okay? It so happen na yung mga salita na to, yung mga pangalan na to, ay nasusulat ng combined, tulad nito, ibig sabihin ng combined, isang salita lang, pero compound noun siya. Bakit siya compound? Iba ang ibig sabihin ng news, iba ang ibig sabihin ng papel, ng paper. Pero pag pinagsama mo siya, alam mo na yan ay balita. Okay? Ang swimming is verb, ang pool ay noun pa din siya. Okay? Pinagsama mo siya, isa na siyang compound noun. Ngayon, it so happen na yung mga compound noun ay nagiging plural, dumadami siya. Kailan natin nilalagyan ng S ang mga compound noun na ito? Okay? Okay? Yes. Okay, yung mango float. Yes, the type of dessert. Iba yung mango, iba yung float. Yes. Tambalan. Okay? Huwag tayong lumihis. Ang tambalan yan ay isang uri ng pangungusap, payak, tambalan. Okay, 'di ba? Ibig sabihin ng tambalan, okay, wag na nating ano 'yon, out of topic. Okay, pero yan ay isang uri ng pangungusap, type of sentence naman yan. Okay? So, again, etong mga compound noun na to ay nagkakaroon ng plurality. What do you mean by plurality? Yung siya, meron siyang madami. Okay, dumadami siya. So, for example, kapag ka-combine, lalagyan mo siya ng S, newspaper. Now, the thing is, dapat alam mo yung yes. Alam mo kung saan mo lalagyan ng S, yung compound noun, para tama ka. Okay, kailan mo ba nilalagyan? Saan mo ba nilalagyan ng letter S? Okay? I-weigh in mo, susukatin mo, for example, yung isang salita, or i-analyze mo. Alam nyo ang grammar, ano yan eh. It's more on, dapat may logic ka din. Okay? At may analyzation ka din. Yan yung sa grammar kasi. So, for example lang, imaginein mo lang. You have to imagine this one na pumunta ka sa isang resort, Amana Resort, Boracay Resort, or a Paradise Resort, Malamig Resort for example. Tapos maraming pool. Okay? Ang daming swimming pool.
pero madami siya. So, saan ka maglalagay ng letter S para madami? You have to weigh in. Sukatin mo. Ano ba yung madami? Yung pool. So, dapat swimming pools. Okay po? Okay po tayo? Okay, so let's proceed. Sa mga hindi pa nagigets, okay, i-replay na lang itong video ko na to. Okay, so for example, brother-in-law, bakit nasa brothers ang letter S? Eh, ano ba yung madami? Yung lo ba? Yung lo o yung brothers? Yung brother, di ba? So, nandoon yung letter S sa brothers-in-law. Okay, how does it happen? So, ano nyo lang, i-imagine niyo lang, bayaw na lalaki. So, for example, nag-asawa ka, okay, yung asawa mo, maraming kapatid na lalaki or babae, sisters-in-law. So, brothers-in-law or sisters-in-law. Okay? So, you have to weigh it. So, for women that... Ma'am, Kunsuni, bakit ito? Nung nag-weigh in ako, ano ba? Okay, bakit ito nagbago? Women doctors. Okay, mind you na pwede na parehas silang nag-weigh. Kasi ang example, 4 na doktor. Pwede naman kasi nating sabihin, 4 doctors work in the hospital. It so happen na mga babae yung mga doktor na yan. Tas 4 pa. E di, ano ulit yon? Irregularity naman ulit, diba? So, parehas silang nag-weigh in. So, babaguhin natin. 4 women doctors work in the hospital. Nagigets niyo po ba ako? Nagigets niyo po ba ako? Yes, beach resorts. Good. Okay. Next. Okay. The blue one. Redundant. What do you mean by redundant? Okay, is that a compound noun or not? I want to drink cold water. Compound or hindi? Separated. Hindi. Okay. Hindi po siya compound noun. Okay? Kasi, dinescribe niya lang naman kung anong klaseng water ang gusto niyang inumin eh. Ang sabi niya, cold water. Di ba sabi natin sa compound noun, kahit na separated siya or hindi, combined siya, isa lang ang ibig sabihin nun. Dito, isa lang ba ang ibig sabihin nun? Hindi. Naging modifier. Dinescribe niya anong klaseng water ang gusto niyang kainin. Inumin. Cold. Nagigets niyo po ako? Yan ha. Nagigets niyo po ako? Okay. He has a new boyfriend. Compound nouns or not? Compound nouns or not? No. Hindi po. Okay? Tatandaan nyo ha. Okay? Magiging compound lang siya kapag pinagsama siya. Tingnan nyo ha. He has a new boyfriend. May bago siyang kaibigan na lalaki. So, yung boy is just what? A description kung ano yung kaibigan niya. Bago na lalaki. Okay? Meron siyang bagong kaibigan. Ano yung kaibigan niya? Lalaki, which is boy na friend. Ngayon, kapag pinag-combine mo siya, pag pinagsama mo ang salita na yan, that makes boyfriend a compound noun. Boy is just an adjective that describes a friend. Tsaka mo siya masasabing compound noun. Nagigets po ako? Hindi. No. Pag separate, not compound, hindi ganon, class. Hindi ganon. Okay? Hindi ganon. Hindi porket nag-separate, hindi na siya compound. Meron niyang compounded ang kulit, meron niyang compounded na na separate words, di ba? Ano ulit yung sinasabi ko, class? Ano ulit yung sinasabi ko? Sa compound nouns, may 3. Isang combined, magka-combine sila, isang, tawag dito, separated, magkakahiwa-hiwalay sila ng salita at isang hyphenated, naka-hyphenate. It so happen
Baka lang akalain ninyo na may ganito at inisip nyo na compound siya. Ano ba yung cold water? Water na malamig. O, iba yung cold, iba yung water, pero hindi siya compound noun. Siya ay adjective. Dinidescribe niya yung water. Ano yung gusto niyang inumin? Hot water, cold water, distilled water, purified water. So siya ay description lang, adjective siya. Okay? Eh lalo na dito sa second sentence or sa second example, he has a new boyfriend. Ano daw yung bago niyang kaibigan? Lalaki boyfriend. Pagsamahin mo, okay, yung boyfriend na yan, we call that what? Combined compound nouns. Nagigets po ako. Nagigets po ako. Okay. Now, this one. I have two alarms clock. What make this sentence incorrect? Yan, yung I have two alarms clock. Bakit siya mali? What makes this sentence a wrong sentence? Bakit siya mali? O, dapat ano? O, dapat ano? Okay, very good. Dapat yung clock. Okay? Dapat yung clock. Okay? I have two alarm clocks. Ano ba yung madami? Yung alarm? Hindi. It so happen na nagka-alarm lang yung orasan mo. Pero ano ba yung madami? Sabi ko nga, i-weigh in yun. Ano ba yung madami? Yung orasan. Eh, dahil yung orasan yung madami, eh then doon ka maglagay ng S. I have two alarm clock, hindi alarms. Are we understanding po? Okay, yes. Madami yung clock. Okay, i-weigh in mo. Ano ba, ano, yung alarm kasi, okay, anong klase ng clock lang yun, di ba? Nag-a-alarm. Merong sports clock, diba? Sports watch yun. Okay, merong wall clock. Okay, I have 10 wall clocks. Ay, ano ba yung madaming walls? Okay, isa lang naman yun, magkakadikit pa nga, diba? Nagigets nyo ako, class? Nagigets ako? Okay, yes. Okay, good. Oo, authentic. Okay? So, again, let's meet at the bus stop. Bus stop. What make this statement wrong? Is this a compound or noun? Bus stop. Compound noun o hindi? Okay. Not. Okay, yes. Not. Hindi. Okay, so you see. Okay. Now, dami palang nouns, no? Biro mo sa nouns pa lang. Okay, magdadalawang oras na tayo sa pangalan pa lang. Again, kasi nga tayo ay nasa intensive. Okay, review. 'Di ba? Nasa intensive review tayo. So again, ano-ano na yung mga na-discuss natin when it comes to compound nouns? We do have what? First, meron tayong concrete, may abstract, what else? May proper, may common, may collective, ano pa? May compound nouns, okay? Tama? May singularity and plurality of nouns also. Are we understanding po? Nagigets ba natin yung mga na-discuss na mga types of noun? Naiintindihan natin lahat yon. Sure? Yung iba kaya, shout out ulit sa 310 napapasa sa board exam kapag nandyan pa sila hanggang mamaya. Naintindihan po ba? Okay. Nandyan pa po ba? Naintindihan pa po ba? Okay. Dapat intinding-intindi. Hindi tayo pwedeng sakto lang dito. Okay.
So, walang tanong. Can I proceed? So, yes, let's proceed with the discussion. Another types of noun is meron tayong tinatawag na countable. Yan, ganyan. Mamaya, i-ano ko sa inyo. Magkakaroon tayo ng sample. I-discuss ko muna tayo sa inyo. And then, marami kasi, iba-iba yan kasi pagdating sa verbal ability. Okay, so I need to discuss this all of you and then may drills ako and then kung paano talaga yung tanungan. Okay? May drills tayo in that one. Kung gusto nyo ba i-drills ko? Wala din. Okay? Hindi ito class yung magre-review kayo tapos, draws. Okay, draws pala. Hindi ganun. Dapat naiintindihan nyo siya. Okay? As a matter of fact, class, sa board exam, dapat alam nyo kung bakit yun yung tamang sagot. Ganon. Ganon yung dating. Kasi, nakakapigbigay ka na ng logic. Okay? Nabibigyan mo, ito yung tamang sagot, letter A. Kasi ganito, ganyan. Kapag ka nasagot mo na yon yung tipong ngiti ka na lang pag nag-board exam, ay ang sarap ng feeling ng ganon. Okay? So next, proceed na tayo. Okay. Countable nouns and uncountable nouns. From the word itself, count, nabibilang. Okay, at hindi nabibilang. Okay, importante yan ha. Countable and uncountable nouns. Okay? So, countable noun, a car. Ang hindi nabibilang, water. Isang car, dalawang car, 10 cars, nabibilang yon. Hindi mo naman pwedeng sabihin one water, di ba? Okay, 11 cars, you cannot say 3 waters. 200 cars, you cannot say 100 waters. Okay, it doesn't make any sense. Okay? Sa uncountable nouns, okay, karamihan sa kanila ay okay, they are liquids, yung mga hindi nabibilang mga liquids, mga powders, mga materials, food, and abstract ideas, mga hindi nabibilang. Okay? Now, for example, water, sugar, sa materials, wood, food, fruit, sa abstract ideas, time. Okay? So, yan yung mga example. Okay, sa liquid, it's water, juice, milk, beer, for example. Sa mga powder na hindi nabibilang, sugar, salt, flour, rice. In materials, we have wood, plastic, metal, paper. Sa food, we have fruit, meat, cheese, bread. Sa mga abstract ideas, merong time, information, love, and beauty. Example yan mga yan. Okay? Measure, pero, ngunit, subalit datapwat, kahit hindi sila nabibilang, nasusukat sila. Okay, pwede natin silang sukatin. Yung mga uncountables na to, kung hindi sila nabibilang, sila ay nasusukat. Okay? Ha? Okay, hindi mo sila kayang bilangin, edi sukatin mo na lang sila. Okay? Papaano? For example, sa liquid, I have 2 liters of milk. I have 4 kilograms of sugar. Nabibilang mo ba yung sugar? Hindi, di ba? Okay. Pero alam mo, pag sinukat mo siya ay 4 na kilo. 1 kilo. 50 kilos. Isang kabang bigas. Okay? I have glass of water. I have glass of water. Okay? So, kanina, sabi natin, totoo namang hindi nabibilang ang water. Nabibilang mo ba? Pwede mo ba sabihin 500 lang siya? Okay, or 300. Pero siya ay nasusukat. I have glass of water. Or I have 5 gallons of water. I have, okay, 3 liters of water.
Okay? Sa powder, I have 1 kilogram of rice. Cup of coffee, 'di ba? I have 8 cups of coffee, bottles of water. Sa materials ay 2 pieces of cake. Yung cake ba, nabibilang natin. Okay? Pero pagka yan, hiniwa mo, o so ilang pirasong cake na yan? Dalawang hiwa ng cake, diba? Okay? Bread, pizza, okay? Some. Okay, you have to write some para mabilang mo siya. So, gaano kadami? Some. Okay. Do you need water? Yes, I have. Do you have water? Yes, I have some water. Meron pa ako. Kumbaga, again, I cannot translate that in Filipino kasi iba yung konsepto ng some sa Filipino. Actually, wala nga. Do you have water? I still have some water. Meron pa akong konti. You cannot say konti or katamtaman. Some water. Okay? Countables. Okay, excuse me. Wala akong hikap. Nakakahikap yung salita ka ng salita. Parang pumapasok talaga sa ano ko yung hangin. Okay? I would like to eat some cake. Yung cake, hindi mo naman talaga siya nabibilang, pero some. Okay? For example, in a pie, sa isang cake na yan, sa isang bilog na cake, gusto mo lang kainin yung some. Okay? Again, I cannot translate that in Filipino because the concept of some, wala naman sa Filipino. Okay? Hindi ako inaantok. Nakatapat ako sa dalawang electric fan, so nahihikab ako. Okay? Pumapasok yung hangin kasi. Yan, isa, tsaka doon sa baba. Okay? So, lagyan natin ng numbers yung cake. So, for example, di ba, hindi mo naman mabibilang yung cake, pero pagka nilagyan mo siya ng numbers, for example, I would like to eat a cake, okay? Or some cake, o uncountable siya. Pero kapag sinabi mo, I would like 2 pieces of cake. So, yung cake, hiniwa na siya. So, yung dalawang piraso nun, gusto mong kainin. Nagkakaintindihan po ba tayo? Countable. Yes, countable na siya in a way. Yes. I would like to eat 2 cakes. Okay? From cake to cakes, again, singularity and plurality. So, ilan na yung cakes na yan? Kanina, yung cake, okay, isa lang. Okay? I would like to eat cake. Okay, hindi, di ba? Yung cake, I want cake. Okay? Pero, bigyan mo siya ng panukat, ng pananda. Okay? To make it countable. Okay? So, what is this one, class? Pansinin nyo nga. What do you mean by, I would like to eat some chicken sa I would like to eat a piece of chicken? What do you mean by some chicken and a piece of chicken? Anyone? What is chicken there? Ano yung chicken dyan? Ay, sorry. I-share ko lang ulit. Oh. Ano yung chicken dyan sa IC3 chicken? I would like to eat some chicken. Isipin nyo, I would like to eat some chicken. I would like to eat a piece of chicken. Tapos sabi nyo, I see 3 chickens. Sige nga, I see 3 chickens. Imagine nyo lang to. Ano yung mapapansin nyo? But we use the same word chickens. Ano?
Oh, hindi. This is not about countable or countable. Okay, very good. Chickens, yung last three, one, okay, na nilagyan siya ng S ay yung animal. Di ba? I see three chickens, okay, which is a concrete one. Though yes, concrete din naman pare-parehas ng mga chicken na to dahil nalalasahan mo at nakikita mo. But the chicken and some, I want to eat some chicken and a piece, I want to eat piece of chicken is yung meat na. Can you imagine kapag buhay na manok yan? Di ba? Okay, cannibalism na ang dating. Okay. Yes, accountable and countable. Yes, but then tingnan, bakit siya naging accountable? Because nga, the chicken that we're talking about in the first um, two sentences are what? We're talking about the meat, okay? The meat, chicken meat, okay? This one, we're talking about the animals. Okay, good, nice. Are we understanding po? Some chicken. I would like to eat some chicken. Okay? Some na nga lang eh. Countable na siya. Countable, yes. Some. Okay, yung piece, ibig sabihin, I would like to eat a piece. So, isa lang, a piece of chicken. Na paano pag sinabi mo, I would like to eat 2 pieces of chicken, nilagyan mo nga ng panandang lexical. So, yung pieces, naging dalawa, 2 pieces, nabilang mo na, edi countable na siya, not account, countable. Okay, so nabilang mo na siya, tama ba ako? Diba? Nabilang mo na siya. I would like to eat a piece of chicken. 1 piece chicken. Diba? We're referring to a meat. I would like to eat 2 piece chicken. I would like to eat 2 slices of cake. So, countable na siya. Okay? Nagigets nyo ako? Accountable na siya. Yes. Nagigets po ako dito. Hello sa 290. Ano nangyayari? Alas 10 pa lang. Okay? Alas 10 pa lang, may 2 oras pa. Again, challenge nyo to stay hanggang mamaya and then malaki ang chance na makapasa kayo sa NAPOLCOM sa board exam. Okay. Yes. So, let's see. Countable and uncountable. Good. Dog mo. Okay, let's identify this. Okay, kuha kayo ng piece of paper or kung saan kayo nagsusulat ng mga review notes ninyo. Okay, yes, ano ko lang to. Tatapusin ko lang tong nouns na to. Kung saan kayo kung nagsusulat, yes, wait lang, okay, ng review nyo, then, isang pasada lang for nouns. Okay? Sige. I'll give you 3 minutes on this one. Kuha kayo ng notebook or ng papel at panulat ninyo at sagutin nyo tong activity na to. Baka meron kayong reviewer dyan, for example, notebook, and then doon yung isulat. Kung wala, any piece of paper, just to monitor kung may na-absorb ba tayo, may natutunan ba tayo somehow sa discussion natin. Sa nouns pa lang, can you imagine merong 8 parts of speech? Basta kumuha muna kayo, okay? Kumuha muna kayo. Again, okay? Para ma-secure ang passing sa board exam, any board exam, please follow the instruction. Kumuha muna kayo a piece of paper. Okay, so let's proceed. Okay, 3 minutes. Identify the types of nouns. If you are saying 20 items exercises, ayun yon.
Give you 3 minutes. Okay, time's up. So, ganun talaga kung mabilis, ganun talaga, hindi po unlimited ang oras sa examination. Okay? So, number 1. Anong type of nouns yan? Number 1 is what? Compound, okay? Number 1, check nyo lang. Compound noun. Number 2, tomato, it's a common noun. Okay, kung may sumagot na concrete noun, okay lang naman. Pero it's more on a common noun, the general. Mas ano kasi, mas kapag pinag-usapan natin ang types of nouns, mas dapat na common siya. Kasi bakit? Okay, wala naman siyang ano eh, counterpart sa abstract, 'di ba? Pero meron siyang ano, bakit siya common? Kasi meron siyang plural noun kapag binilagyan mo siya ng es, tomato, tomatoes. Nagigets niyo ako? Yes, it's a common noun. Number 3, common noun. Okay? It so happen that we write it in a capital letter, okay, to give honor sa kinikilala nating God. Number 4, Espanya, Manila. Okay? Espanya, Manila is proper noun. Okay? A specific name of a place. Number 5, the Transformers. Okay, that is proper also. Number 6, Coach Konsunhi is a proper noun. Number 7, lagyan nyo yung number item para pag sinasagot nyo. For example, number 7. Okay, collective noun. It's more on collective noun. Very good. Okay, lagyan nyo number 7, ganon. Number 8. Number 8 is what? Okay, very good. Number 8 is abstract, pribilehiyo. Number 9 is also abstract. Number 10 is what? Proper noun. Number 11, proper noun. Number 12, pasagot nga ng number 12. Right, number 12, collective. Okay, very good, collective. Number 13, proper. 14, common. Number 15, what is number 15? Palagay. Number 15 is a compound noun. Good. Number 16, palagay nga. Number 16, okay, ugliness. Ugliness is an abstract, okay? Ano lang yan, yung kapangitan, okay, tulad ng beauty, it's in the eye of the beholder. Okay? So for example, okay, pangit ako sa paningin nyo, that's your idea of pangit, 'di ba? Okay, or beautiful. It's in the eye of the beholder. Kaya siya abstract. Okay, number 17. Number 17 is a compound noun. Okay, yes. Terrorism. Palagay ako ng number. Palagay ako ng number. Okay, very good. It's abstract noun. Bilyones. Abstract noun. Number 19. Okay, compound noun. And number 20. Number 20.
Number 20. Hanggat walang number yan, di ko sasabihin tama. Number 20. Okay, compound noun. Type of compound noun naman? Anong type ng compound noun ito? Sige nga. That is combine. Okay, yes. Good. Alright. Okay, so time check is 10 o'clock. I'll give you 30, okay, or 30 to 40 minutes for your dinner. Okay, then let's proceed. Okay, so enjoy your dinner everyone. Sana pagbalik nyo, kayo ay nasa 200 pa din. Again, ang challenge is hanggang sa matapos, makakapasa to ng board exam. Okay, so stop ko muna. See you later.